But I remember that moment na sinabi na, hindi Oh, naman that yan clue. buti mo naman siya kung sakto lang, ganon. But, na-down ako nung time na yun. Ooh. Ayoko i-share. I-share mo. Sige na. Sige lang. Hindi pa ako artista nito. Hindi pa ako sobrang artista talaga. Pero pumunta ako sa isang lugar. Wait lang, galing-galing yung mag-research eh. Basta, nakarinig ako ng mga tao talaga na nung pumasok po ako, meron sila. Sino ba yan? Hindi siya, yung mukha naman niya, hindi naman artista. Hindi naman ano man, tsaka kahit ayusin niya, hindi naman maaayos. Hindi naman yung magiging artista talaga. Tapos, kumanta ako. Nung kumanta ako, ay buti na lang nga may talent siya. Totoo naman din yung sinabi niya. May mga bagay siyang sinabi na alam ko yun sa sarili ko, tanggap ko. Yung, tapos, nung okay na-launch na, biglang, hi, Min! Yung biglang ang bait-bait na sa'yo, yung gano'n. Pero, I still remember kung sino siya. I still remember the face, yung itsura niya, yung damit niya. Kasi, alam mo yung batang excited kang pumunta sa isang lugar na pinangarap mo, tapos biglang nawala. Yung parang, ay, hindi ko pala welcome. Ay, hindi ko pala enough. But that helped me. That parang it pushed me to dream more and to work harder. But I remember that moment na sinabi na, hindi Oh, naman that yan clue. buti mo naman siya kung sakto lang. Ganon. But, na-down ako nung time na yun. So, Clue I daw. think that's one of the nightmares na hindi ko makakalimutan na nangyari sa akin. Yeah. Kim, binubulangan nila ako, clue daw. Okay na Artista po ba yan? yun. Okay na yun. Pinakuyo. Okay, ikaw, Gerald. Sa dami ng blind item, malalagdagan pa. Napakadaming blind item. Ako well, yung kanina, yung kinukwento ko yung nagsisimula pa lang ako. Merong isang, hindi ko na sabihin yung mga ibang detalye, pero sasabihin ko lang yung pangyayari. May isang TV show na kinuha, na tinawag ako. Ano yan eh? May agent na kinuha. Yung agent, kung tinanong kung pwede ba ako, eto yung karakter, eto lang yung gagawin, ganyan. Pumunta ako. Etong TV show, bibilis ako yung kwento. Pero ano to eh, medyo nightmare siya kasi lagi ko siyang kinukwento. Lagi ako kasi nadala ako. Paano? Tapos nun, pumunta ako sa call time kung saan yung pull out. Pagdating sa pull out, sumakay kami ng jeep papuntang Nasugbu, Batangas. Pagdating sa Nasugbu, Batangas, doon ako kukunan ng eksena ko, isang eksena lang. Pagdating ko doon, naghintay ako doon sa unit na yon. Ang sabi, nandun pala ako sa kabilang unit. So, nag-tricycle ako papunta sa kabilang unit. Sinabi lang sa akin kung anong address ng kabilang unit. Hindi naman ako taga Nasugbu, Batangas. Pagdating ko sa address na yon, ako po yung ganito, ito po yung role ko. Sige, basta, doon ka. Gumanon sa akin. Tapos, hinintay ko kunan ako, mga alas 12 ng tanghali to. Tapos tumambay, kung ano ginawa, blah, 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 nakatulog, nagising ako alas 3 ng madaling araw. Pack up na. Nag-uwian na. Wala nagsabi sa akin ng pack up ka na. Wala nagsabi na hindi ka kukunan. Ang natitirang pera ko noon, 250 pesos. Hindi ko sure kung makakauwi yun from Nasugbu to Manila. So, yung natatakot na ako, ano bang gagawin ko. Tapos, yung pinag-shootingan pa parang fishing village eh. So, dito na ako, makikituloy ako sa kung sino man doon. Pwede mo bang makitulog lang sa inyo dito. Tapos bukas papasama ako kung saan pwede sa makayong ganyan. And then, buti na lang, may pa-pull out na van. Tapos kinatok ko, sabi ko, hindi po ako nakunan. Tapos sinabi sa akin, nung nasa van na staff na, hindi, bukas ka kukunan. So magstay ka dito. Pero hindi ko alam kung saan ako mag-stay. So sabi lang sa akin, mag-tricycle ka, papunta doon sa hotel. Pagtitik ko sa hotel, wala naman akong kwarto. So ang ginawa ko,
ginawa nila, siguro, na naging aware sila bigla na, oh, masyado nang, kanina pa to na aligaga ah. Pinag-check-in ako dun sa katabing cottage resort. Nakunan ako kinabukasan. Nang alas 5 ng hapon. Binalikan mo bang mga yan yung skirt na kayo? Po? Binalikan nyo ba sila ngayon skirt na kayo? Hindi, yung mismong production, hindi na eh. Kasi hindi na siya, para sa akin, ayoko magtanim ng galit kasi hindi na siya parte ng kung ano kinagalawan ko ngayon eh. Iba na yung pakikitungo. But, ang bawi ko na lang lagi is, pag nasa production ako, ang trato ko sa lahat pare-pareho.